Sabi nila, makwento talaga ang mga bata. Pero, nababantayan nyo nga ba ang oral language development ng inyong mga mag-aaral? Bakit nga ba ito mahalaga? Ang oral language development ay mahalaga dahil ito ay isa sa mga unang hakbang patungo sa literacy o ang pagkatuto ng pagbasa at pagsulat. Mauunawaan lang kasi ng mga bata ang kanyang binabasa kung naiintindihan niya ang wika. Maraming paraang pwedeng gawin sa loob ng classroom upang ito ay mapagpabuti. Tip number 1. Siguraduhin may mga kwentuhan o mga gawaing lilinang ng wikang pabigkas ng mga bata. Pwede kayong mag-roleplay, magpagawa ng interview, mag-show and tell, o magkwentuhan tungkol sa isang wordless picture book. Pwede nyo ring ipakwento sa mga bata ang kababasa nyo lang na libro sa kanila. Ito ang paborito kong laruan. Mga bata, naaalala niyo ba yung kwento natin kahapon? Teacher, ako na magkakwento. Tip number 2. Gawing masaya ang mga gawain sa pagpapaunlad ng wika. Huwag nating kalimutan na kailangan din mag-enjoy ng mga bata. Kaya, bigyan natin sila ng mga pagkakataong makapaglaro. Ang ilang masayang gawain ay ang pretend play, hulaan, o pasa-pasang kwento. Tandaan din natin na kapag tayo ay nagbibigay ng oportunidad sa mga batang makapagsalita, huwag nating kalimutang i-record ang ebidensya. Kahit sa mga simpleng checklist at rating scale lamang. Kailangan lang natin ng tama at masusing obserbasyon. Ang ilang punto na maaari niyong bigyan ng pansin ay, paano siya bumubuo ng pangungusap? Alam ba niya ang kahulugan ng mga salitang ginagamit niya? Paano siya magtanong? Paano siya sumunod sa pasalitang panuto? Mahalaga kasi ang mga ebidensyang ito at hindi dapat ito mananatili lamang sa inyong record book. Magagamit natin ang mga ebidensyang ito sa pagpaplano ng ating gawain sa klase tungkol sa pagpapahusay ng wika para matugunan din ang pangangailangan ng mga mag-aaral. Lahat ng nabanggit ko ay pwedeng gawin sa mother tongue, Filipino o English. Kaya tandaan natin, magkwentuhan, mag-observe, at syempre, mag-enjoy kasama ang mga bata. Ito ang galawang edukampiyon ko. Ano ang sayo? Naririnig mo ba yun? Alam mo ba kung anong tunog na yun? Oops! Hindi ito pagmamarites. Pagkilala lang ito ng mga tunog. Ang masusing pag-aaral ng tunog ay maaaring makita sa kamalayang ponolohiya o ang tinatawag na phonological awareness. Mahalaga ito dahil malaki ang epekto nito sa pag-aaral ng literacy o ang pagkatuto ng pagbasa at pagsulat. O di ba sa pagbabasa, marami rin tayong makakatagpong mga tunog? Itong mga tunog na ito ang bumubuo ng salita na bumubuo ng mga parirala at pangungusap. Hindi naman kailangang maging technical ito. Pwede nga itong gawin sa laro. Pwedeng ipagawa ang gawain na hulaan ang tunog, bilangin ang pantig ng salita, bilangin ang mga salita sa pangungusap, sabihin ang naiibang tunog, piliin ang katugma, pero sa palarong paraan. Ano ito? Araw. Ano ito? Aso. At ano ito? Bola. Alin kaya sa mga ito ang naiiba ang unang tunog? Wala, teacher. I-shoot mo nga yan. Bilangin natin ang mga salitang sasabihin ko sa pangungusap, ha? Opo, teacher. Gusto ko ng tinapay. Ilang salita yon? 4 po. Ano ito? Lolo. Ano ito? Puso.
ang dalawang salita na magkapareho ng huling tunog. I-shoot mo dun sa planggana. Lolo, lolo. Sa araw-araw na pakikinig at pag-observe sa mga bata, makikita natin kung aling aspeto ng phonological awareness sila magaling o hirap. Ito ang kailangang bigyan ng pansin sa ating pagtuturo. Dito natin makikita kung alin ang mga gawain na kailangan pang paigtingin upang lalo silang maging handa sa pagbabasa. Tandaan, mahalaga ang pagkilala ng tunog. Isa itong hakbang para matagumpay na matutong magbasa ang mga mag-aaral. Ito ang galawang edukampyon ko. Ano ang sayo? Do you want to be rich? Sigurado ako, yes ang sagot mo. But being rich is not just about the money, money, money. Sabi nga ng kanta ni Jessie J. Bilang mga guro, pwede natin gawing rich ang ating mga silid-aralan. Paano natin gagawin ito? R. Reading materials. Look for reading materials with interesting topics and words. Ang mga ito ay mga librong ginamit ko sa aking klase. Lahat sila ay tungkol sa halaman. Tandaang dapat angkop sa edad ng mga estudyante ang mga ito. Dapat rin kayang basahin ng mga estudyante ito. Tignan din ang mga salita. Hindi dapat masyadong madali o masyadong mahirap intindihin ang mga ito. I. Integration. Integrate different word study concepts in spelling and vocabulary word lists. Halimbawa, compound words. O kaya, mga salitang may umlaut. Siguraduhin ding isama ang pagbasa ng mga salitang ito. Bigyang diin ang tamang pagbasa ng mga ito. Bilang guro, mag-model ka at magbigay ng practice sa mga estudyante kung kailangan. Importante na nababasa at naiintindihan nila ang mga salita. Pwede rin makipag-integrate with different subject areas. Gumamit ng mga science words o kaya mga salitang galing sa araling panlipunan. Pwede rin mga salitang galing sa math, sa home economics, music, PE, at iba pa. Letter C naman, context clues. Use context clues to let students draw out the meanings of words without explicitly stating the definition. Sa pamamagitan nito, madidiscover nila ang kahulugan ng salita ng mag-isa. Halimbawa ang salitang delighted. She was delighted after seeing her seedling sprout. She could not wipe the huge smile off her face. Kahit hindi natin sabihin ang ibig sabihin ng delighted, may mga salita dito sa mga pangungusap na magsasabi sa atin kung ano ang ibig sabihin o maaring ibig sabihin ng delighted. Nakita niyo ba? Tama! Huge smile. Kung ikaw ay may huge smile, napakalaki ng ngiti mo, ikaw ay hindi lang masaya, ikaw ay masayang masaya. Extremely pleased or joyful. Yun ang ibig sabihin ng delighted. At ang ating huling letra, H. Habit. Make word study a habit. Incorporate a routine. Maaring gawing unang aralin ang word study tuwing Lunes para may expectation na ang mga estudyante. Magbigay ng pre-spelling test na hindi graded. Bigyang diin ang pagbigas at pagbasa ng mga salita at iugnay ito sa spelling. Ito ay halimbawa kung paano namin ginagawa ang pre-spelling test. Sasabihin ng guro ang mga salita, dito isusulat ng mga estudyante ang mga salita. Pagkatapos, kapag pinakita na ang mga salita, kung mali ang spelling nila,
lalagay nila dito ang tamang salita, ang tamang spelling. Magbigay ng iba't ibang drill at pagsasanay upang mahasa ang kaalaman nila sa mga salita. Pwedeng digital, pwede ring pen and paper. Magbigay ng post-spelling test upang malaman nila kung gaano sila nag-improve mula sa pre-spelling test. Kaya sama-sama natin gawing rich ang ating mga silid-aralan. Tulungan natin ang ating mga estudyanteng maging mayaman sa salita. Ito ang Galaw Educampion ko. Ano ang sa iyo?